puntong ito, makakausap naman po natin ang Second Secretary at Consul ng Philippine Embassy sa Beijing na si Noel Novicio. Magandang umaga sa iyo, Consul Novicio. Ito po si Howie Severino ng News to Go. Magandang umaga rin po sa iyo, Howie, at magandang umaga rin po sa ating mga kababayan. Sa mga oras na to, Consul, nakita na po ba ni na Sally Villanueva, Elizabeth Batain at Ramon Credo ang kanilang mga pamilya? Howie, sa sina Elizabeth Batain, Ramon Credo at saka si Sally Villanueva ay nakatakdang makakausap nilang kanilang mga mahal sa buhay sa umagang ito. Si Sally at saka si Ramon ay nakita na nila yung kanilang mga mahal sa buhay mga alas 8 pa lang ng umaga kanina. Si Sally naman si Elizabeth naman ay makikita na at makakausap ang kanyang mga mahal sa buhay after the promulgation ng sentence after mga around 9:40 in the morning. Gaano katagal ba ang binibigay ng mga otoridad para makipagkita ang mga pamilya sa mga mahal nila sa buhay? Humingi po tayo ng mahabang panahon para makausap nina Sally, Ramon at Elizabeth ang kanilang mga mahal sa buhay. Ngunit sa kaso nina Sally at saka si Ramon, I think alas 8 kanina hanggang alas 9. So isang oras? So I think tapos na siguro yung pagkikita. At ganun din ang ibibigay. Isang oras lang binibigay na panahon para sa mga mahal sa buhay ni na Sally, Ramon at Elizabeth para makita ang kanilang mga mahal sa buhay. Pero baka nakikiusap tayo sa mga authorities ng China na bigyan sila ng mas mahabang panahon pa. Consul, pwede mo ba kaming i-walk through sa proseso ng pagbitay ng China? Ano yung mga iba't ibang steps dyan? Howie, napakahirap yung tanong mo, pero ganito po ang mangyayari. Around 9:40 in the morning, babasahan ng lower court sina Elizabeth Batain, Ramon Credo at saka Sally Villanueva tungkol sa ipinagtibay o yung final decision ng Supreme People's Court of China laban sa kanila. So, yan ay magaganap. Ang schedule ay 9:40 a.m. Dito sa China. Parehas din po ang time natin sa Pilipinas. After that, sa kaso ni Elizabeth Batain, magkakaroon siya ng pagkakataon na makausap yung kanyang mga mahal sa buhay na I think nandun na sila ngayon sa Shenzhen. Sa kaso naman ni na Sally at Ramon, dahil tapos na yung pagkikita at pag-uusap nila sa kanilang mga mahal sa buhay, dadalhin na sila sa isang pribadong lugar para ipatupad ang final decision ng Supreme People's Court of China. Kay Elizabeth naman, after yung pag-uusap nila sa kanyang mga mahal sa buhay, dadalhin din siya sa isang pribadong lugar para ipatupad yung final decision ng Supreme People's Court of China. Pwede rin tanungin kung ano yung mga susunod na hakbang pag natapos na ang mismong pagbitay. Saan po ililibing ang tatlo? O may iuwi ba agad ng kanilang mga pamilya ang kanilang mga labi? Howie, mayroong mga kahilingan, mga wishes, yung mga family at loved ones ng tatlo nating mga kababayan. Ang ating pong embahada dito sa Beijing, ang ating Consulate General sa Xiamen, at ang ating Consulate General sa Guangzhou ay ginagawa lahat ang aming makakaya para matupad yung mga kahilingan at wishes ng mga mahal sa buhay ni na Sally, Ramon at Elizabeth. Okay, maraming salamat, Consul Noel Novicio. Samantala, balikan natin ngayon si Ivan Mayrina sa Quezon City. Nagsilita na po kasi yung kapatid ng isa sa mga bibitayan na si Sally Villanueva. Kasama niya ngayon si Mirasol Ordinario Delfinado. Ivan. Yes, Kara, ngayon nga lamang ay nagbigay ng statement itong si Mirasol Ordinario. Nakausap niya ang kanyang mga magulang na nakita na raw itong si Sally sa kanyang detention cell. Narito ang kanyang naging pahayag. Nag-pray daw muna sila bago sila pumunta sa detention house daw po. Na sana magkamilagro pa talaga. Ito lang po talaga yung nasa ng kapatid, mga magulang, magkapatid ko. At ganoon din sa akin. At ang sabi, Ngayon po ay
yung kahilingan namin na makausap man lang yung mga anak niya, hindi raw matutupad yun. Kasi ni isang dala ng mama ko, yung niluto niya, yung dala yung chicharon para sa ate ko, hindi raw pwedeng dalhin. Manawagan ka sa ating pamahalaan. Sa ating pamahalaan, sa ating presidente po. Parang awa nyo na po, last minute na lang po ito. Maawa naman po kayo sa amin, sa pamangkin ko, anak ng ate ko. Humihingi po ako ng tulong sa inyo, kayo na lang po ang pag-asa namin. Vice President Binay. Vice President po, alam ko marami na po kayong ginawa para sa ate ko, pero humihingi pa rin po ako sa inyo ng tulong. Natulungan niyo po yung ate ko. Parang awa niyo na po, kayo na lang po talaga ang makakatulong sa amin. At yung huling text ng pamangkin ko na sabi niya, kung mababasa lang sana ng mama niya yun, pagdating daw ng araw, magpupursige siya mag-aral na mabuti para maging abogada siya, para ipagtanggol niya yung magulang niya. Pero, may isang text nga, hindi lang mababasa lang ate ko dahil hindi nga raw pwedeng magdala ng cellphone. Yung mga magulang ko at kapatid ko sa loob ng detention house. Kaya sana po, Kara, nakita sa nga natin. pinakamamahal namin Pangulo, hinihiling ko po sa inyo na tulungan niyo po kami. Last minute na lang po. Ito. Yan, Kara, ang naging madamdaming panawagan ni Mirasol Ordinario sa ating pamahalaan. Kinukumpirma po natin na nakausap na ng mga magulang ni Sally Ordinario. Nagkita-kita na sila sa detention cell. Yun nga lang po sa kasamang palad, ang ilang mga huling kahilingan na hindi napagbigyan, tulad na lamang ng inihandang pagkain at chicharon ng ina ni Sally para sana sa kanya, ay hindi raw po naipasok sa detention cell. At ang kahilingan na magdala ng cellphone para makausap sala ni Sally ang kanyang mga anak sa huling pagkakataon ay hindi rin po napagbigyan. At sa ngayon nga po ay tuloy-tuloy na, wala ng patid itong pagdarasal sa tapat ng bahay ni Mirasol Ordinario. Kara, balik sa'yo. Maraming salamat, Ivan Mayrina. Sa araw ng pagbitay kina Sally Ordinario, Villanueva, Ramon Credo at Elizabeth Bataing sa China, isang misa ang idinaos para sa kanila sa Department of Foreign Affairs. Mula sa Pasay City, may news to go si Dante Perello. Dante. Yes, Howie, ilang minuto pa nga lamang ang nakakalipas buhat ng matapos ang misa na idinaos dito sa DFA para sa tatlo nating mga kababayan na nakatakdang bitayin ngayong umaga. Alas 8 ng umaga na magsimula ang misa na idinaos sa Elpidio Quirino Hall na nasa 14th floor ng main building ng DFA para sa tatlo nating kababayan na nakatakdang bitayin ngayong umaga. Hawi, taimtim ang pagdarasal ng lahat sa pagsisimula ng misa at bagamat tahimik ay madadama mo ang pakikiisa ng lahat sa layuning maisalba ang tatlo mula sa pagbitay. Naging maigsi naman ang sermon ng pari na sumentro lamang sa panawagan na ipagpatuloy ang pagdarasal sa tatlo nating kababayan. Dinaluhan ng misa ni Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario, Undersecretary Esteban Conejos at iba pang opisyal ng DFA at kanilang mga empleyado. Sarado sa publiko ang misa, Hawi, kaya walang kaanak o taga-suporta ng tatlo ang dumalo dito. Isinagawa ang misa bilang pakikiisa sa panalangin ng mga kaanak ni Sally Villanueva, Ramon Credo at Elizabeth Bataing na huwag ituloy ang nakatakdang pagbitay ngayong umaga. Tumanggi namang magbigay ng detalye si DFA Assistant Secretary Ed Malaya sa mga kaganapan ngayong umaga doon sa China. Hindi rin niya kinumpirma kung matutuloy o hindi ang pagbitay sa mga Pilipinong drug mule at kung may natanggap na komunikasyon ng ating pamahalaan mula sa Foreign Ministry ng China. Hawi, wala raw muna silang ilalabas na kahit anumang impormasyon sa mga sandaling ito kung saan itinuturing itong kritikal na oras. Ito ay bilang respeto na rin daw sa matinding pinagdadaanan ngayon ng mga kaanak ng tatlo nating mga kababayan. Pero si DFA Secretary Albert Del Rosario naman ay nagpahayag ng pakikiisa sa dalamhati sa mga kaanak ng mga bibitayin. Truly sorry for the loss of the loved ones that they're about to endure today, and we will pray for them. Hawi, sinabi rin ni DFA Secretary Albert Romulo na lahat ay posible pa rin sa mga oras na ito. Yan ang news to go mula rito sa DFA. Balik sa iyo, Hawi.
Magtatatlong taon na mula nang mahuli sa China ang 3 Pilipinong sangkot sa kasong droga roon at matapos ang suspensyon ng kanilang sentensya nitong Pebrero, matutuloy na ngayong araw ang pagbitay sa kanila. Balikan natin ang mga pangyayari sa News to Go ni Julius Segovia. 2008 nang mahuli ang 3 Pilipinong nasa death row sa China. Unang nahuli si Elizabeth Batain matapos umanong magpuslit ng halos 7,000 gramo ng heroin sa Shenzhen noong May 24, 2008. Pareho namang naaresto noong Disyembre sina Sally Ordinario Villanueva at Ramon Credo sa Xiamen matapos din umanong magpuslit ng mahigit 4,000 gramo ng heroin. February 11, 2011, nakatanggap ang Department of Foreign Affairs ng impormasyon mula sa Supreme People's Court sa Beijing tungkol sa death sentence ng 3 Pilipinong sangkot sa drug trafficking. Nakatakda ng lethal injection sina Villanueva at Credo nitong February 21 sa Xiamen, habang February 22 naman nakaschedule ang pagbitay kay Batain sa Shenzhen. Kumilos ang gobyerno para isalba ang 3. February 18, 2011, nakipagpulong si Vice President Jejomar Binay sa Chinese government. Ipinagpaliban ang nakatakdang pagbitay. Pero noong isang linggo, March 23, natanggap ng Pilipinas ang balitang itutuloy na ang pagbitay ngayong March 30. Pinal na raw ang desisyon ng Korte ng China. Pero nitong March 26, naglabas ng statement si Villanueva laban kay Mapet Cortez, tita kakayan na nakilala raw niya sa Macau. Ayon kay Villanueva, si Cortez ang nagbigay ng suitcase na ginamit niya papuntang Xiamen. Dito nakita ang mga droga. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng NBI si Cortez para maimbestigahan. Nitong Lunes, muling umapila si Vice President Binay kay Chinese President Hu Jintao. Pero iginiit ng China na tuloy na ang bitay. Sa tala ng DFA, mahigit 300 kaso ng droga sa Asya ang kinasasangkutan ng mga Pilipino. Mahigit 200 naman sa mga ito ay mga babae. Karamihan sa kanila, ginagawang drug mules o taga-biyahe ng mga iligal na droga. Mahigpit ang bansang China sa kanilang mga batas kontra droga. 15 taong pagkakakulong ang pinakamababang sintensya sa kasong drug trafficking. Posible ring mahatulan ng panghabang buhay na pagkakakulong ang salarin. Kamatayan naman ang sintensya kung nahulihan ng suspect na mahigit 50 gramo ng iligal na droga. Julius Segovia, GMA News. Sa datos ng Amnesty International, China ang may pinakamaraming binitay noong isang taon. Bagamat walang eksaktong bilang dahil sa isinisikreto raw ito ng China, umaabot daw ang mga pagbitay sa libo-libo. At sa kauna-unahang pagkakataon, 3 Pilipino ang bibitayin sa China. Sadya bang mahigpit ang China sa pagpapatupad ng batas nito? O naging mailap ang hustisya sa mga kababayan natin? Para magbigay linaw, makakasama natin ngayon si Professor Benito Lim, Political Analyst at Political Science Professor sa Ateneo de Manila University. Magandang umaga, Professor Lim. Magandang umaga din, Howie. So, karaniwan ba ang execution ng mga dayuhan, mga foreigners sa China? Hindi naman, pero meron din yung drug mule na nahuli siya na 4,000 kilograms. He's a British national at binitay siya noong December 2008. At nag-apela rin yung British government para sa Nag-apela kanya? yung mga British government pero walang nangyari. So, naiiba ba yung pagtrato ng Chinese government sa mga foreign cases sa domestic o Chinese cases sa China? Walang kaibahan. Pare-pareho yan. Kasi it goes to the same process? The same process. Kasi unang-una, pag nahuli ka na mayroon kang drugs, titingnan nila kung gaanong karami. Kung heroin, for instance, pag over 50 grams, they will recommend you to the intermediate court kasi yun ang court na pwedeng maghatol ng death sentence, death penalty. So may appeal po si Vice President Binay sa Pangulo ng China. Ang kasama dun sa liham niya yung information na naaresto na raw yung isang di umanong leader ng sindikato na nag-udyok kay Sally Villanueva na magdala ng maleta na punong-puno ng heroin sa China. At sinasabing maaring unwitting courier lang daw ito si Sally Villanueva at pati maaring si Elizabeth Batain, ganun din daw. Pwede ba maging basehan yan sa pagbago ng desisyon ng China? Kadalasan, meron silang 2 steps sa appeal. Unang-una, pag sa intermediate court ang galing ng decision, pwede mong dalhin sa high court. Pero kung in-affirm ng high court yung decision, meron pang automatic review ang People's Supreme Court. Pag naghatol ang Supreme Court na in-affirm yung decision, medyo final na yung decision.
Ano-ano pa mga krimen na merong parusang pagbitay? Murder, economic crimes. Pag malaki ang ninakaw mo sa gobyerno, ang hatuloy, bitay din. Parang corruption, parang corruption. plunder dito. Plunder. Ano? At saka kidnapping, rape, yung lahat na yan, ang hatol. Pero ang sinasabi ng may ibang human rights groups tulad ng Amnesty International, parang hindi naman violent crime yung ginawa nitong tatlo at saka ng iba pang sinetensya ng pagbitay dahil sa illegal drugs, sa trafficking. No? Bakit tila napakahigpit ng China sa drug trafficking, sa illegal drugs? Nakapaghigpit dahil yung consequences ng drug use ay masama din sa tauhan nila. Kaya ayaw nilang mangyari yon at talagang mahigpit na mahigpit. Pero actually, ang kadalasan ng execution ng mga cases, aside from murder, yung drug couriers. So, paano naman naiiba yung Chinese criminal system sa sistema natin? Palagay ko kung ihambing natin sa atin, yung the trial process halos walang kaibahan dahil unang-una pag nahuli ka, yung police magbigay ng report o yung customs officer magbigay ng report kung nahuli ka sa customs. I-examinin at re-reviewin ng procuratorate nila at dadalhin sa korte. And then you will be put on trial. Pwede ka naman kumuha ng abogado. The lawyer will defend you. Pagkatapos, they will issue the decision. Ngayon, pagka guilty ka, pwede kang mag-apela sa High Court. Pagka death sentence ang lalabas, automatic na kailangan i-review ng People's Supreme Court. Kasi yon ang pinilit ng European Union at tinanggap ng China. So they accepted the Supreme Court will review all death sentences. Pero pag na-review at in-affirm nila, final talaga. At saka yung lahat ng ibang agency ng China, tulad na when we appeal to the to the President or to the National People's Congress, kadalasan, they will refer you back to the Supreme Court. At kung sabi ng Supreme Court, they will look at it, in-stay yung execution, pero kung sa palagay nila, talagang tama yung decision nila, wala na, talagang final. Ano ba yung mga methods o paraan ng execution sa China? Firing squad kung murder at saka lethal injection. Pero they are discouraging firing squad kasi ang nangyari, napansin nila, kadalasan, pag nililinis nila yung lugar where they executed the person, yung iba na meron HIV, yung mga people who cleaned them got the HIV. So they decided na kung maaari, lahat ng kaso, lethal injection na lang. Kasama na yung tatlong Pilipino? Kasama na yung tatlong Pilipino. Lethal injection yun. Sa buong mundo, no, may pressure galing sa mga iba't ibang pamahalaan na tanggalin na yung capital punishment. Pero ang China, meron pa rin death penalty. No? Nagiging debate ba to sa China? Pinag-iisipan ba nila kung tama ba itong death penalty o hindi? Sa National People's Congress nila, maraming debate. At saka isa pa, marami silang grupo na abogado na umaattend din ng international conferences tungkol dito sa death penalty. At saka yung iba, pag uwi nila, nire-recommend nila na huwag na sanang, lalo na yung mga non-violent crime. At ang nangyari doon, yung karamihan, payag naman, pero nag-survey sila, 61% of the Chinese people favor death penalty. So may mga surveys, public opinion surveys din pala sa China tungkol dito? Meron din silang survey from some of their social science institutions. Marami pang nakakaalala ng yung execution ni Floor Contemplation sa Singapore. No? Dahil sa reaksyon ng publiko dito sa Pilipinas, may mga repercussions sa atin, no? Sa ating pamahalaan, lalo na may mga natanggal o may natanggal sa pwesto ng mga opisyalis. No? Paano may iba kaya itong mangyayari sa araw na ito? Magkakaroon kaya ng ganong klaseng reaksyon ng publiko? At ano ba yung mga aral ng pamahalaan sa pangyayaring yun? Mukhang parang ang pananaw ng mga politiko natin sa Pilipinas sa execution ng Pilipino sa ibang bansa, maski na they violated the laws of
the countries where they go, parang katungkulan nila to at least do something for them. Kung death sentence, at least change it to life imprisonment. Parang naging obligasyon nila. Pero sa palagay ko, personally, hindi magandang paraan. Pag nasa ibang bansa ka, you have to follow, sumunod ka sa batas nila. Yung mga naghasik ng lagib doon, kung violation ng batas nila, para baka kung pumayag tayo to do something, intercede for them, parang the government approves or consents or we are sending people. Kasi mismo dito sa bansa natin, we also punish people who are drug couriers. Therefore, it's a crime here. Bakit pagdating sa ibang bansa, we are behaving like, it's a different kind of violation. Hindi maganda yon because we are not exempted from international law. And we have to agree that if they go to another country, especially if they're looking for a job, pagkatapos they have to obey their laws. They have sovereignty over their own country. So, anong posibleng maging epekto ng mga pagbitay na to sa administrasyon ni President Aquino? Dapat sabihin niya, if you go to another country, you obey the laws of the other countries. The government cannot be obligated all the time to help you if you violate their laws. At saka hindi maganda sa imahe ng gobyerno natin na para bang konsentidor tayo na yung mga tao who violate the law, we will save them. Hindi magandang imahe para sa atin. Magkakaroon ba ng epekto ito sa relations ng Philippines at saka China? Palagi ko wala naman. Naintindihan ng China na dahil we are a religious people, we would like to try our best. Dahil wala tayong death sentence, we want them to commute the sentence. Tayo naman, naintindihan natin din na it's a political move. Nagkaroon naman ng clemency, pardon o commutation sa China ng mga ganitong klaseng sentensya? May clemency or pardon pag hindi pa ni-review ng Supreme Court. Pero pag ang hatol ng Supreme Court ay they affirm the decision ng lower court, talagang final. Okay. At saka yung mga ibang offices, maski na presidente, hindi nakikialam. Okay, maraming salamat sa inyong analysis, Professor Benito Lim. Salamat din sa imbitasyon ninyo.